Si dating Department of Public Works and Highways Assistant District Engineer Hernandez muli pong nagsauli raw ng kanyang luxury car sa Independent Commission habang yung mga dating mga empleyado kawani ho ng Public Works and Highways Department at itong si dating Senate President Escudero dumali rin sa pagdinig ng naturang komisyon. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Muling nag-turnover ng luxury car si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure ngayong araw. Ang isinarando niyang sasakyan ay isang Lamborghini Urus na tinatayang nagkakahalaga ng 40 million hanggang 40 million. Ito na ang ikalawang luxury car na binalik ni Hernandez sa komisyon bilang bahagi ng kanyang pakikipagtulungan sa investigasyon. Ayon kay ICI Special Advisor Mayor Benjamin Magalong, nakatakda ring i-turnover ang isang Ferrari na nagkakahalaga naman niya ng humigit kumulang 58 million, subalit isasakay pa ito sa trailer truck dahil sa problema sa makina. Huwag niyan pakinggan natin ang pahayag ni ICI Special Advisor Mayor Benjamin Magalong. Yung pa yun, yung Ferrari. Hindi, nandyan na rin yung Ferrari pero kailangan dadalhin yung electric kasi hindi ma-charge, hindi ma-start. Ay siyempre, i-take custody muna ng ICI and then eventually may proper disposition naman yun. Alam na namin kung saan ang location, kaya lang hindi ma-start. Kaya kailangan may dadalhin na kondon eh. Kasi kon pala yun eh. Parang hybrid siya. Hindi ma-start kaya hindi nila madala rito. Pero makukuha na namin yun. Baka isakay na lang namin eh. Baka isakay mo lang. Isakay na lang namin siguro. Kasabay nito, umarap din sa komisyon sina Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza at ang dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral bilang bahagi ng investigasyon sa umano'y maunamaliang flood control projects. Matatandaan na sila ang ilan sa nakokonekta sa mga questionableng proyekto na nangyari sa lalawigan ng Bulacan. Samantala, nagbigay ng pahayag si dating Senate President Francis Chis Escudero sa pagdinig ngayong araw. Ayon sa kanya, karamihan sa mga tanong ay tumutok sa proseso ng Senado sa pagtalakay sa budget. Kanyang iginiit din sa komisyon ang matagal ng sinasabi ni Congressman Toby Tiangco hinggil sa mga pagbabago o amendment sa pondo mula sa Kamara. Git pa ni Escudero, hindi perpekto ang National Expenditure Program o NEP kaya inaasahan ng mga ganitong klaseng amendments. Huwag niyang pakinggan natin ang pahayag ni dating Senate President Senate Francis Chis Escudero. Nangalan kong sagutin ang mga paglilinaw na hiniling ng ICI, lalo na kaugnay sa mga proseso ng Senado at tulad ng sinabi ko, natalakay din ang pagpapatotoo sa mga sinabi o matagal lang sinasabi ni Congressman Toby Tiangco, hindi lamang sa ICI, apparently dahil napag-usapan yon, at gayon din sa labas ng ICI, kaugnay sa mga proseso ng Kamara at kaugnay ng mga isyong dinadala niya sa 2025 national budget. Insertion man o amendment, oo, meron naman talaga eh. May mga amendments naman talaga, hindi naman pwedeng wala eh. Hindi naman perfect yung NEP eh. These are amendments, whether it's you call it insertion, whether may kumita, may pinagkakitaan, ang question ay amendment ba yun sa pagbabago ba yun sa national budget o hindi. Ang NEP ay hindi perfecto. Nagbabago yung mga amendments sa NEP, depende sa taon, depende sa kagustuhan, kung gaano ka-stricto ang Pangulo o ang DBM. So depende yun. At sa dulo, pagbobotohan pa rin naman yan ng miyembro ng Senado at ng Kongreso. Nilinaw rin niya nung hindi natalakay sa pagdinig ang umano'y connection niya sa isang kontratistang nag-donate sa kanyang kampanya noong 2022 elections. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Jai, ngayon lamang dumating naman si House Speaker Faustino Bojidi dito sa may ICI building lungsod ng Taguig upang magsumite umano ng mga dokumento mula sa House Infra Committee sa komisyon. Matatanda ang nais ni di ito ipaubaya ang investigasyon sa ICI. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.